Next, I'm going to bring you to the Aldabra area. And dito mga pinakamalaking tortoises. Next to Galapagos, the Aldabra. Then next to the Aldabra is the Amis. And ang Sulcata and fourth biggest na tortoises. Itong Aldabra, it's almost the same size feature na isang Galapagos. Napakabait nila. You can see nahawakan mo sila. And pag pinakain mo sila, napakabait nila. We usually, pag may bisita, pinapakain namin ng gumamela, pula. They're very attractive to red color, so they love to eat reds. They don't bite, but be careful lang na yung finger mo hindi nila masnap. Napakatibay nila. I think ang Aldabra lifespan is around 150 years above. Meron nga recorded more than 200 years. Normally, 150 easily. At napakatibay ang Aldabra. Ever since I started my Aldabra way back 1997, wala kami mortality. Ang Aldabra originated from Seychelles, Mauritius, Zanzibar. So those are the area na pinanggalingan nito. And during 18th century or 17th century, usually makita mo mga barko, galleon, na on the mission from Europe going to Asia. Meron sila sa ship nila, mga Aldabra. Reason, when come to a time, wala silang makain, yun ang kinakain nila. That's why nag-alaga sila ng Aldabra, Galapagos, inside the ship. Dahil matibay sila and kaya nila tumagal sa barko, unlike other species. Namamatay. Ito napakatibay. That's why ever since 1997, wala kami mortality. Ito yung pinakamalaki namin na Aldabra, si King Kong, tulad si Dagon. Kasi si Dagon ang pinaka-main attraction namin. Siya ang mabait, nahawakan. Kung dumating yan dito, sa kalahating buwan hindi kumakain. Kala ko mamamatay na yan. Pinabet namin. Tapos kakabasting ko, may lumabas na buto. Ang laki ng tutas na buto na nakabara sa bituka niya. Nung lumabas na yung buto, yan, kumain na siya. Dagon. Saka si Dagol yung na-feature sa Animal Scene, kaya ang dami sikat to. Siya ang superstar dito sa farm. Pag may visitors, si Dagol ang hinahanap. Kasi nung una, itong mga Aldabra, hindi man lahat nagpapahawak eh. It's only lately na nasanay na nagpapahawak. But during the initial stage namin, si Dagol lang nagpapahawak. So lahat ng mga visitors, si Dagol hinahanap. Pagdating na ng malapit na sila mag-season, binibigyan namin din sila ng vitamins. So parang yung mga alaga nating mga aso, ibon, para mas may chance sila makaproduce ng mga good quality na mga hatch. So kung nakita mo dito, ito, meron tayong mga yung sa grass. Ginagawa namin dyan, inutusok namin. Parang gumagawa kami ng parang pastillas. Parang pastillas siya na puno ng vitamin. Siyempre, sikreto na namin eh. Hindi na namin yung sa inyo. Ayan, aus. Kakain nyo. Diba? Before, without these vitamins, mostly infertile eggs. So when Doc Justin tumulong dito sa farm, itong formula niya. So halos marami fertile na Aldabra eggs na kami lately. And I'm proud to say, we're the first in the Philippines to breed Aldabra. And I don't know kung may nakasunod, but definitely we're the first.
And in other Asian countries that I have been to, di pa sila nakapag-breed. Like Indonesia, I heard hindi pa rin pa sila nakapag-breed. So at least dito, sa Pilipinas, nakapag-breed tayo. And we don't intend to export dahil ang market lang dito sa Pilipinas napakalaki. Almost sold out kami every year from the Aldabra sulcata. All the tortoises, eggs are sold out. All the hatchling ng tortoises are sold out. Meron kami siguro 30 na breeders size ng Aldabra. And the males are really huge kasi they cannot mount, they cannot hold yung female kundi malaki yung male mo. So I keep on importing, buying new males na malalaki para mas malaki ang chances ng fertility. Ngayon papakita ko sa inyo yung mga pinapakain namin sa mga tortoises at itong mga damo. So ang kanang masyadong matalas lang yung damo mo and meron kaming chopper. Ito yung chopper namin para madali i-chop. So i-chop, una binabanlawan nila, then chop, then they feed them. They feed them 2 times a day. What we feed them from here are mga leaves, then kangkong, duckweed, napier, whatever greens sa farm. Low maintenance sila, mura lang magpagkain nila, matrabaho lang. And malakas sila kumain. Sa laki nila, ubos yan. Simot na simot yan for a day.